May ginawa kami PowerPoint na masigit yung mauunawaan ang galaw ng PTA. Gusto natin paglabas nyo lahat tayo ay maligaya. Naniniwala ba kayo lahat tayo henyo? Taas lang kayo yung mga naniniwala? Wow, thank you for being humble enough to accept the fundamental truth that is our mindset to believe bawat tao ay may taglay na henyo. Iba-iba ngalan ang ating katangian. Iba-iba ngalan ang ating, yan ang ating educational system, masyadong pinapalaganap ang memorizasyon. Tama? Yes. Memorization that is not comprehended is nothing but facts. The heart of education really is in the education of the human heart. Grades will not define you. Your school is only a name. But what will define you is your character as a human person. Sir, hindi ako magaling mag-English. So what? English is only eloquence. But gusto ko lang taong simple, pero busira ang pagkatao. Aanin mong ganda. Hindi ikaw siya. Aanin mo kung barabok ay yung pagkatao. Hindi sa titulo yan. Diba? Wala sa titulo yan. Nag-masters ka lang, iba ka na babilaan. Nag-doktor ka pa, ang dami mong titulo. Ang tanong ko, handa ka na ba sulit titulo ng iyong buhay? Ano yun? Ay RIP. Ano ang titulo mo kapag ito'y hinanda mo na? Anong grado mo? Ako po'y kick out ng high school. Kaya mahal ko ng edukasyon. Biktima ako ng traditional education. Pero hindi naging lang para makarating ako sa Harvard, Georgetown, Oxford. Wow! Doon po sa library. Dumaan lang po ako. Pa-picture, doon na. Konting aral, o diya. To live a meaningful life, experience many short deaths. Mga muntik na bata na bibigay halaga. Kaya mga kaibigan, palakpakan natin ang buong sigla, ang Pangulo ng MPBA, Ginoong Willie O. Rodriguez. Take it away. Yeah. Isang maganda pong araw po sa ating lahat. Okay, magandang araw sa ating mga presidente. Salamat po sa pagbibigay ng sa aking pagpapanyaya. Medyo mahina po ako sa vocals, pero ano po, kaya andyan po si Sir Henry. Hindi po magagawa itong ating karaban na to kung wala po yung ating NCR, National PTA President, sa Kapitan ng Press, Elizabeth Capapas. Sa pong bigyan po natin sa mga palakpak ni President, no? Salamat po, President, at sa ating mga PTA na talagang nagpakapagod, ano po. At salamat din po no, sa ating Congressman Jensen, okay. Yung sa dati pong saligan dito sa Maynila, si Popoy Musot po, yan po yung nag-interview sa akin when I was 14 years old sa politika, but I never went to politics. I went to this volunteerism. So, ang ano po natin, salamat po sa ating Marikina President, napakarami po nila. Maski wala po programa dito, andito po sila. So, yun po. Akin po, marami rin po dapat darating sa Region 8 from Samar. Nagkaroon lang po ng hindi na ayos yung papel. At ang ating po ating sa barn, meron po tayong chairman doon, siya po ang vice chairman, si Nasruddin, at talaga pong nakasama ko po sila sa Cebu. So napakarami po ng ating presidente. Tulad po ng ating San Juan City, no? 2013, buhay po yung San Juan City, no? Ang tagal yung natulog. So ngayon, buhay naman uli ang San Juan City. Ako po yung start ang dance sports sa San Juan City. So sa San Juan po. Ano po dito, no? Salamat po muli, no? Sa ating mga kasama, Ramon Tinglupa, Kings, at ang ating si Ma'am Gilibet, at saka
San Jose del Monte, at saka si Spilet, and then sino po ba? Ang ating Las Marinas Cavite, no? Hindi nakarating yung yung ating 13, yung ating Bacoor, yung ating Cavite City, no? Nag-register po sila. Marami po nag-register at ang ating po nabotas. Okay? Matagal na lang po kasama si Albert Capop. So yun po, no? Okay. Ito, ang ano po dito, no? Ang ginagawa po natin sa PTA, meron po tayong legislative, no? Dito, meron tayong programa for hanggang 2030, no? Stage. Boss? Okay, strengthening PTA leadership and transparency, no? PTA Caravan. Nakadali, mali. Yun yung nakaraan, ano? Okay. Pero bilang namin ginawa ni Presidente yan. Okay po, next slide. Parents are the first educators. PTAs are their partners. Vision, ang vision po natin is unity, transparency, and accountability. Yan po yung madalas na kulang ng PTA since 2013. So, yung transparency, accountability, yan po yung ating na-resolve ng matagal na. Pero nga po, hindi pa rin po talagang binibigyan ng pansin ng ating DepEd. Yung transparency, accountability, and unity. So, next slide, please. Meron po tayong 5 key proposals, no? Marami ko sa, kahit mabigay ko po mga folder, meron po yan, nakalagay po dyan, no? Okay? Yung amendment of Omnibus Guidelines, no? Ang Omnibus Guidelines po natin, may problema, marami po problema dyan. Kasi nga po, ang National PTA po, ako po yung nag-draft ng Omnibus Guidelines. So, ipinasa ko po yan sa DepEd ng 2019 na aproba ng 2022. But I gave that idea. Ang unang ginawa dyan, ibinigay ko noong 2016 yung first copy. So, nagkaroon kami ng National PTA Forum, 223 division in 2015. Doon namin ginawa yung National PTA. So, synchronized PTA election. Usually po kasi nagkakaroon ng problema sa PTA election. So ngayon, paiba-iba yung date, paiba-iba yung ano. So ngayon, meron po kasi ginagawa ang ating SSG nationwide. Pagka nag-election po sila, sabay-sabay. February po yan, ano? So ngayon po dito, meron po tayo mga proposal sa synchronized PTA election, ano? Ang synchronized PTA election po natin, magkakaroon po na campaign period. Ang campaign period po niyan is during the Brigada Eskwela. Why Brigada Eskwela? Kasi nga po, andyan po lahat yung talagang pasukan, pwede po silang mag-campaign. Pero po, bago po sila sumali yan, dapat kompleto po yung kanilang filing ng COC, Certificate of Candidacy. So sa Certificate of Candidacy, kasi nga po, marami tayong overstaying, marami po tayong tawag dito, hindi po yung qualified na, may time guardians, na hindi po nasusunod. Okay? PTA Watch. No? Sa PTA Watch, usually po kasi makikita niyo po, wala po tayong identified duties and responsibilities. Ang responsibility natin po na binibigay sa atin is, ano po? Diba, maningil, mag-fundraising, okay? Ang ating pong mga PTA, meron po tayong mga professional, nandiyan po, okay? Marami po tayong mga guardian, mga lola na talaga pong lawyer, doctors, at tulad ng presently, tulad ko sa sports po. So marami pong pwedeng gawin na activities po sa loob ng mga school. Okay? So, andyan po yung tinatawag natin na tulad ngayon, Lindol, no? So ngayon, kung makakapagbuo tayo ng PTA Watch, meron po tayo tinatawag na Anti-Corruption Committee, na yun po yung ating pinabubuhay. So lahat po ng iyan ay nasa Malacanang na po at nag-request ako na i-amend na po lahat at binigyan na po niya sa DILG at saka sa DepEd po at saka sa
CNA. Perpetual PTA Transparency Board. Ang problema po natin is, di ba nakita niyo po, wala po tayong PTA transparency, nawawala yung financial report and everything. Wala pong history. Pagkatapos po ng duty niyo sa PTA, baliwala na kayo. Wala kayong history, wala. So ngayon dito sa PTA Perpetual Facebook group, andun po yung mga ginawa nyo na pwede po gayahin, maging templates po. No? Yan po yung isa. At ano po dito is sa PTA Perpetual Facebook group, andyan po yung announcement kompleto. Para pong GC. Sa GC lang po, ang problema lang po sa GC, sa GC po lumulubog. No? At ang mga nakakakita ng GC, yung mga member. So ngayon, naranasan ko to, no? Sa mga ginawa kong Facebook. Ang PTA po, ginawa namin website ng Facebook group. So meron po tayo kung tinatawag na is PTA DILG, PTA CSO, PTA Region 1, PTA Provincial. So lahat po ng atin na po. Just itatype nyo lang po PTA. So sa ngayon po, ang communication po natin ginagamit is through Messenger ng buong Pilipinas. So lahat po na inquiry at andyan. Okay? Ang ano po dito, ang ikalima po is Local School Board Membership Amendment. No? Kasi nga po, kung makikita po ninyo, yung ating mga guardians, no? Yung mga tapos na yung term. So hindi na po sila pinibigyan ng karapatan. Ano? Pero po, kung magkakaroon po tayo ng CSO PTA, no? Civil Society Organization, under DILG, at andyan po yan sa ating Local Development Council. No? Ang CSO PTA po, pwede po silang maglagay ng opisina sa City Hall. Okay? Ang proposal po dyan is to take 10 minutes with the Mayor. Nakaupo si Mayor, nakaupo po yung CSO PTA. Bakit po? Kasi nga po, ang ano po dyan, yan po ay consist, no? Ng mga ex-officio PTA, yung mga guardians, kasi nga po mahigpit na po yung guardianship natin. Ano? Kapag wala po kayong court order, hindi na po kayo pwede. So ngayon po dito, doon po kayo pumunta sa CSO PTA. So yan po yung ating pinapa-amend ngayon sa Local Government Code ng 7160 na magkaroon po ng CSO PTA. No? Ganyan po yung nangyari sa Maynila ng araw sa panahon ni Bob Castillo. That was 2013, 2014. Ang CSO po ang mag-represent ng PTA Federation sa Maynila. So, yun po, no? Yun po yung advantage. No? Madali po ang communication sa ating local government. So, ngayon po dito, at isasama din po natin yung PTA Private School PTA Federation. Together, kasi nga po, okay, Private School PTA Federation, kasi nga po, kung makikita niyo po ng 2019, okay, karamihan po na private school, lumipat po sa public. So, ang ano po dito, at ang isang magulang po, meron po siyang anak sa private at sa public. Kasi palipat-lipat. So, kailangan po natin ma-empower yung ating mapasama po sa ating federation sa local school board ang private school PTA at CSO PTA kasama ang DepEd School Federation PTA. No? So, ang advantage po niyan, kasi nga po, sino po nakakita na ng SEF? Pakitaas lang po. So, isa, dalawa. Okay. Tanong ka lang po, ano po, alam niyo po ba kung ano yung SEF? Yes, school. Oh, ilan lang po nakakaalam? Okay. Siguro wala pa po, no? Ito po kasi, dito po nakalagay yung budget ng school, yung mga projects, kung saan babayaran. Dapat po ito alam ng mga PTA, ng mga parents, at ng mga bata. Kasi nga po, na-experience ko yan, ano, yung unang upo ko sa federation, unang kong tanong, ano itong SEF? Ang sagot po ng SDS, huwag mong pakialaman yan, pirmahan mo na lang.
So ngayon, pinag-meeting ko lahat. Tapos nung nabuo ko yung nasa NCR, karamihan siguro sa 16 kami, 3 lang po nakakalam ng SEF. So that was 2013. So, yun mo, ito kasi kapag ka po ang advantage po ng alam ng mga baguhan ng mga PTA kung ano yung SEF, hindi na po sila maniningil. Okay? Talagang andyan na po yung may bibigay po sa lahat. Yung tamang bibigay para sa ating mga mag-aaral. So, tulad nga po, ang sa SEF po, sweldo po ng nurse, sweldo po ng janitor, guardia, at ano po yan is 1% ng ating real estate tax. So, napakagandang bagay po yan. Bakit po natin pinapasama as representative ang CSO PTA, private school PTA, together with the DepEd PTA, para po ma-disseminate. No? Dapat po itong SEF nakapaskil po sa mga eskwelahan. No? Dapat po alam po ng ating mga magulang, ng ating mga estudyante. So, napakalaki pong bagay yan. Kasi nga po, ang nangyari po sa Pasay, kaya kapi po doon, hindi allowance po kami 1,000 every month sa ating mga public school student. Kapag ka DOST, science at saka SPED, 1,500 naman. So ngayon po, so nakita namin, inilabas ko lahat yung SEF, uy, mayroon pala tayong sobra. So ngayon, sa awa po ng Diyos, 80% ng aming school rooms, fully air-conditioned. Inalawas na lang, fully air-conditioned pa. Sana, yung gagawin ginawa ni Yorme, magawa natin sa buong Pilipinas. Okay? So yun po yan po yung dyan. Next, please. Yeah. Ready? Next. Okay. Sa synchronized PTA election, kasi nga po, no, meron pinalabas ang Marikina na ang usapan namin sa central office, hanggang 2 years term ka lang, mahinga ka ng 1 year. So, kinuntes na naman nila. Na doon, after 1 year, kasi nga, kung ikaw ay nasa DepEd PTA, dapat punta ka sa CSO PTA, ikaw ang ex-officio. Kasi nga po, ang ex-officio po, sino po mga ex-officio dito? Di ba kayo po naging ex-officio? Para ko yung walang silbi na po, di ba? So dapat po ang ex-officio, meron po duties and responsibilities. Dapat sila po ang nag-guide. Pero ano po sila para magbinibigay ng honor, yung mga nagawa ng servisyo. Hindi natin kalimutan yan. Okay? So dapat yan, yung mga sakripisyo natin, di ba? Kung makikita ko po yung mga PTA kong kasama, kapag hindi na po nagustuhan ng principal, pinagpapahinga, binabaliwala. Okay? So, yun po yan dito. Kasi usually, 2 grupo yan. So, ngayon dito, after this siguro, PTA will evolve. Lahat ng PTA ay matututo. So, example natin sa atin sa ngayon. So, yung mga information, lahat po ng mga kasama ko ngayon, ang National PTA po is composed of yung mga nagreklamo na talagang gusto nila ipatupad yung DepEd guidelines. Okay? Meron po tayong, nakita po natin, ban on vested interest supplier to operator politika. We have different kinds of PTA, no? Ang problema lang po dyan, yung mga PTA funds na hindi nare-remit, nawawala, di ba? Ang sasabihin po, siya ganito tinakbo ni PTA. Nung pala, itinago ni MOOE. So yun po, ang kadalasan po, nangyayari sa PTA po natin, scapegoat po tayo. So ngayon dito, at least sa accountability na yan, ginagawa po siguro sa lahat po, no, nationwide. I receive about 5 to 10 inquiries a day, no? Ang po dyan, after investigation, pupuntahan ko po yan. And then, hanapin ko yung report. So,
ang nangyayari, scapegoat lang po si PTA. Okay? Yun po yung kadalasan. So ngayon, yung mga PTA na hindi nagre-report, ang ano po yan, ang mastermind po yan is principal. No? So ngayon, kung lalagyan natin sila ng steeper penalties, no? Non-surrender of funds, ipapaban po natin yung PTA. No? Na for example, hindi ka po nakapag-remit, wala po yung pondo, kasi magtuturuan yan eh. Sa lahat po ng kaso na ganyan, wala pong solusyon. So ngayon po, hindi na po natin kasama na po yan sa ating mga pinapamin sa Omnibus Guidelines. Okay? Okay? Meron po tayong ginawa din, protect PTA as partners in education. So yan po yung ating talagang trabaho bilang PTA. Next po. Ang synchronized PTA election po is division-wide, no? Tapos buong Pilipinas po yan. Okay? 1 month campaign period during Balibigada Eskwela. Dapat meron naman certificate of candidacy. Pagka wala po kayo, hindi kayo pwedeng bigyan ng COC kung wala po kayo transparency report. Financial report. So yun na po yung qualification. No? Okay? Tapos po, dapat po mandatory naka-video. Kasi nga po, karamihan is ano. So, meron po tayong solusyon yan, no? May solusyon po tayo, no? Kasi usually dalawang grupo yan. So, ang nakalagay po sa proposal natin, sa study natin, sa isang grupo, dalawa yung ELECOM. Sa kabilang grupo naman, dalawang ELECOM, para po sila, bantay po. So, talagang maayos yan. Okay? Next, mukhang mahaba na. Sa ating PTA Watch Disaster Response Team. Okay? PTA Watch for School and Community Safety, Disaster Response during typhoon and earthquakes. No? Okay? PTA Neighborhood Watch. No? Ang PTA po natin, ay usually po, dito tayo sa school. Nakabantay po tayo. Ang karamihan po nangyayari, okay, sa amin po sa Pasay, yung practice po namin sa Pasay, kung ikaw PTA, titingnan mo din yung katabing bahay mo, mga tambay, yung mga ano. So doon po nanggagaling. Kasi nga po, tayo po ay nagpapaaral ng ating mga anak. Pero kung ang environment niyo po, hindi naman nag-aaral at puro kaguluhan. Kung ano po yung duty natin sa bilang PTA, dali po natin sa ating mga kabahayan. Sa ating mga kapitbahay. Next please. Okay. Makikita niyo po, yan mga logo yan. Search for Best PTA Perpetual Facebook Group. So, yan po yung mga logo ng ating area sa Facebook. No? Okay? So, pagka meron po kayong eskwela, ang isa po yan sa ating pinapropose sa DepEd, no? Magkaroon ng PTA Perpetual Facebook Group. Ano yun po na meron po pinalabas na paaralan bukas ang DepEd. So, tumawag sa akin ng DepEd kung paano namin gagawin yan. Sinabi ko sa kanila, matagal ko lang pong ginawa yan. So, ngayon, ini-enhance po. Okay, meron po tayong DPDS. So, ngayon, baka i-apply na po yan DepEd. No? So, ang ano po dito, pagka sinabi mong perpetual, abang buhay ngayon. Kasi nga po, nangyayari kadalasan, si Sir, siya PTA ngayon, gagawa ng Facebook group. Diba? After a year, diba, Presidente, gagawa na naman ng Facebook group. Kanya-kanya pong gawa. Wala pong unity. Wala pong templates, no? Kapag may templates po, may halimbawa na pwede pong gawin practice, diba? Tapos po, ang sinasabi ko rin po, wala pong history. Diba? Yung mga nagawa mo, baliwala. Gawa po tayo ng perpetual Facebook group. Okay? Next, please. Ay, ito po yung sinabi ko kanina, yung amendment sa local school board, membership, no? Si SOPTA, Guardian plus SOPation, okay, Stronger Boys Special Education Fund. Okay, next please. Yan. Ito na po yung last, okay? Unity and closing. Ang every child, 12 minutes po ang PTA. So after your PTA,
guardian ka na ka po. CSO PTA ka na. Yung ibang PTA, may 5 anak, almost 20 years. Habang buhay po tayo nasa PTA. Once a PTA, always a PTA. No? Ano po natin ang ating national PTA: transparency, unity, accountability, all children. Yun lang po, mas boring. Maraming pong salamat. Thank you po. Ako gusto magtanong. Siyempre, ikaw na. Okay, thank you. Walang boring. Minsan lang. Pero hindi. There's no boring subject, correct? Boring teachers, wala. Because iba-iba ang dynamics eh. Look at you. All of you are listening to me, correct? Lahat sila nakikinig sa atin. Pero if you look at them, iba-ibang klase mo po. Ito, naka-cross leg. Oh, si sir, naka-cross arm. Si ma'am, cross-eyed. Oh, iba-iba talagang... Iba-iba. Pasensya na kayo, matalas ang paninitig. Oo, kasi ako yung particular ako sa... Sa klase to eh. Maraming batang yung pinakamalikot na anak nyo, yun ang matalino. 4 kami, Sir Brian, kakapatid. Ako yung na-kick up, ako yung black sheep. Totoo, ako yung horror. Mga kapatid ko, puro mga laude-laude. Ako, sama mag-laude. But never ever be defined by a sad episode in your life.